will come and work miracles and signs. Isa po sa mga ibinigay ng Panginoon na babala sa mga panahong mapanganib ay ang pagdating ng mga huwad na mga guro, huwad na mga mangangaral. There had always been a raging contest. Sino ang fake? Sino ang totoo? Sino ang false teacher, false shepherd? Sino ang false prophet? Lies oppress, truth sets free. Kaya mahalaga po na bigyan natin ng pansin ang pagsusuri sa mga nasa paligid at nang malaman natin kung paano tayo tatanggap o kaya ay tatanggi ng mga katuruan. Ang pag-aaral natin, how to know fakes. Paano ba kikilalanin ang mga hindi totoo? Ama namin, salamat sapagkat kayo'y totoo. At nawa yung katotohanan nyo ang siyang maging liwanag namin. Ang katotohanan nyo ang siyang maging gabay sa aming buhay. We ask you, Father, to bless us, forgive us our sins, cleanse us, and teach us. Take us by the hand and guide us so that we may know the truth from lies and that we can avoid falsehood, not only in others, but also in us. Be our teacher, be our speaker, set us free, and expose the works of darkness in our midst. In the name of Jesus Christ, your Son, our truthful, loving, and caring Savior and friend, we pray. Amen. Sa pag-aaral natin po ng kung sino ba at paano malalaman yung totoo, unahin natin yung paano hindi dapat. How not to tell fakes. How not to know and how not to measure and test fakes. Marami po kasi kuminsan tayong ginagamit na pamantayan sa pagsukat, hindi naman yun ang dapat pamantayan. Unang-una, when we assess teachers, preachers, teachings, groups, we should test them not by personal moral victories or failures and lapses. Hindi masyadong pwedeng asahan na pamantayan na sukatin mo ang pagiging tama o genuine ng isang mangangaral o ng isang propeta by personal moral victories or failures. Not even by one's recent moral performance or average. Why? Because no one is perfect. Kahit ang mga genuine prophets sa Biblia, kahit sila Pedro na mga disipulo at mga apostoles, ay nagkakaroon ng mga mali, mga hindi tamang mga katuruan. No one is perfect. Not even genuine prophets. Even genuine servants of God experience lapses. No? Even fakes could have impressive records. Kaya hindi mo napakaganda ng ugali, napakaganda ng ayos, napakaganda ng pamumuhay ng isang mangangaral, masasabi mong, totoo na nga. Kasi ang dapat mo naman ngayong suriin ay yung laman, yung content ng kanyang mga katuruan. James 3:2, all of us do many wrong things. So nakakaroon ng mga pagkakamali ang mga taong makadiyos sapagkat hindi sila perfect. So yan po ang una nating pamantayan, how not to know fakes, not by personal moral victories. Because no one does right all the time. Romans 3:10, the scripture tells us no one is acceptable to God. And Romans 3:12, they have all turned away and are worthless. There isn't one person who does right. Wala daw tao na laging tama ang kanyang ginagawa, kahit pa nga siya ay makadiyos. So we do not seek perfection even from genuine servants of God because that is oppressive. Para hanapin natin yung perfection sa atin at sa ating kapwa ay napakabigat na pasanin yan because no one is perfect. All fall short of God's standards. I have been reading and will continue to read from the Contemporary English Version. Romans 3:23, all of us have sinned and fall short of the glory of God. We all know that the flesh is weak. In Mark 14:38 says, you want to do what is right, but you are weak. May mga kasabihan po ang mga Arabs, even a good horse must be allowed at least one fall. Kaya hindi pwedeng asahan ng 100% correctness from anyone even though he might be genuine.
So hindi natin susukatin sa moral performance, bagamat yung batting average dapat ng genuine prophets and teachers ay mataas. Pero hindi natin paghahanapan ng perfection. How else not to know and test fakes? Not by usual religious standards. Kung lagi nating i-apply yung usual, accepted, legalized, formalized religious standards, maraming totoong mga lingkod ng Diyos hindi papasa. Si John the Baptist nga nun, hindi pumasa. Ang Panginoong Jesus hindi pumasa sa mga religious standards ng kanyang panahon. Because some standards are man-made. Subukan nyo lamang mag-Bible study, lalo na maging Bible study leader. Pag may mga kamag-anak kayo, kasambahay ng mga kontrabida, medyo magkamali ka, yan ba? Yan ba ang born again? Yan ba ang Christian? Ano kasi, mali ang standard na ina-apply na sabi, oo nga, ako nga. Kahit sinabunutan kita kanina, talagang Christian ako, nawala lang ako sa sarili. No? Kasi hindi mo pwedeng asahan na yung Christian ay perfect lagi. At yan lagi ang mga pang-blackmail ng mga kontrabida sa mga biblical Christians. Lagi, yan ba? Ganyan ba? Deaconess ka pa naman? Anong ina-expect mo sa akin? Maging perfect? So, hindi tama yung standard na yun, yung usual religious standards. Mark 7:7, the Lord speaks, you teach rules made up by humans. Alam niyo kung sinong kausap niya rito? The religious establishment. Religious leaders, religious people. Mark 7:8, you disobey God's commands in order to obey what humans have taught. Sa panahon ng Panginoon, napakarami niyang itinuwid sapagkat napakarami ng kalikuan na dahil galing sa templo, galing sa mga religious leaders, akala ng mga tao yun na yung tuwid. At yung kabaligtaran na matuwid, naging mukhang liko dahil napalitan ang standards ng mga tao. Hindi lahat ng official teachings and standards of the church, yun nga ang kalooban ng Diyos. Mark 7:9, sabi pa ng Panginoon sa mga religious leaders, you are good at rejecting God's commands so that you can follow your own teachings. Ang mga relihiyon, bagamat hindi naman matatawag na fake o demonic, at talagang Diyos din ang sinasamba, pero dahil pinapaandar ng mga tao, at dahil may mga kakompetensyang ibang relihiyon o sekta, at dahil may mga pangangailangan, madalas umiimbento yan ng mga katuruan para itaas ang sarili at ibaba ang iba, para ang mga tao'y utuin at ipasuka at pigain sa kanila ang lahat ng pwede nilang i-donate, pigain sa kanila lahat ng mga pagdurusa at pagsasakripisyo para sa ikabe-benefit ng institusyon. Maraming ginagawang ganyan ng relihiyon. At marami ring dinidemonize, pinagmumukhang masama at mali, hindi dahil totoong masama at mali, kasi hindi lang konforme sa kanilang mga molde o sa kanilang mga frames. Kaya ang kausap ng Panginoon dito na kanyang tinutuligsa, hindi naman yung mga ungodly yung talagang official religious leaders. How to tell fakes? Dapat hindi natin laging ginagawang standard ang standard ng relihiyon. Madalas pa nga relihiyon ang nagmi-misrepresent sa Diyos. Alam nyo kasi ang relihiyon, madali sana kung dalawa lang kayo, tatlo, mag-worship lang kayo, tahimik ang buhay nyo. Pero oras na dumami na ng dumami kayo, meron kayong mga empleyado na pinapasweldohan, may mga binabayarang rent, mga kuryente, nagkakaroon ng iba kung minsan ng mga priorities ng religious leaders. Puro fundraising, survival, or preeminence over other churches. Naiiba. Kaya meron ding pagpapala yung hindi masyadong malaki kasi walang masyadong maraming pressure para mag-perform, para magpalabas. Pero importante, lagi mong sinusukat, not all religious regulations are from God. Hindi naman ko mo inimbento ng relihiyon yung regulasyon at hindi diretsyong galing sa Diyos. Ay masama na nga. Kumisan ginagawa nila yon to survive, to be organized, o para bigyan ng kaayusan ng mga bagay-bagay, nakakatulong pero hindi dapat sambahin yung mga regulasyon na yon, and definitely not to die or kill for. So merong mga religious establishment na sabi, dapat formal yung suot natin pag Sunday,
Hindi naman yun masama, maganda namang observe, pero hindi mo naman dapat gawing poon yung regulasyon na pagka hindi na maganda yung damit ng tao, hindi mo natatanggapin o mamaliitin mo na, para lang hindi maging issue. Para lang mas maayos at hindi ka na mapansin negatively, edi kumonform ka na lang. Pero dapat pinipili natin, alin ba talaga yung mga katuroan na talagang kailangan dahil sa Diyos, at alin yung inilagay lang dyan ng relihiyon to make it more convenient or more organized. Magkaiba ang bigat ng mga regulasyones na yon. We are not to judge people only because they are breaking some religious standards. If a person breaks or fails to reach some set religious standards of morality, it doesn't follow that he is ungodly or immoral or breaking God's real law or displeasing God. Sometimes they're only displeasing the religious establishment. All throughout history, you see that institutionalized religion demonizes many ideas and things and people that may not really be offensive to God. Kaya maraming mga giyera, religious wars, are not fought between unbelievers, but between two factions of believers of the same God. Kasi nga pumapasok yung human factor. Many times, institutionalized religion makes spirituality burdensome. And this was the glaring reality during the Lord's time. That's why the most acidic and painful words of the Lord were addressed to religious leaders. Acts 15:10 and 19. Now why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? The burden is too heavy for us or our ancestors. And so, my friends, I don't think we should place burdens on the Gentiles who are turning to God. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga naunang mga Kristiyano kung anong gagawin nilang patakaran sa mga hindi naman Hudyo na naging Christian, sa mga Gentiles. Yung iba, sabi nila, kailangan maging Christian, tulad natin. So, kailangan the men should get circumcised, they should observe our dietary laws, they should observe our traditions before they can become Christians. At sabi nga nitong matalinong nag-observe na ito, ang mga ninuno nga natin, hindi naman nasunod lahat ng regulasyon ng templo. Hirap na hirap ang lahat ng henerasyon ng mga Hudyo sa dami na ng naipataw nating mga bawal at mga do's and don'ts. Hindi naman natin nasunod. Ang bigat, ang hirap. Tapos ngayon, pati yung mga hindi Hudyo nagiging Kristiyano, hindi na lang natin payagang maging diretsong Kristiyano as Gentiles. Ipapapasan pa natin sa kanila yung mga bigatin ng relihiyon natin na hindi naman natin nadala. Kaya sabi, huwag na natin gawin yan sa kanila. Dahil sa maraming inimbento ng relihiyon na pampahirap para lumapit sa Diyos, pampabigat para maging makadiyos, naawa ang Panginoon sa maraming tao. That is why Jesus pitied the people. Pag nakikita niya in Jerusalem, siya ay napapaluha. Ang mga tao ay napakaraming pagdurusa at paghihirap na akala nila ikinatutuwa ng Diyos. Yung pala, hindi naman at inimbento lang ng templo. The people have become victims of misguided and twisted religion. Ang layo-layo na nila doon sa Diyos. Dahil naging institusyon. Pati haba ng balbas, may regulasyon na. Pati laylayan ng mga damit, kulay ng mga isusuot. Lahat na regulated na hindi naman talaga ibinigay ng Diyos nung una. At kung ibinigay man, ibinigay sa isang panahon dahil kailangan nung panahon na yon. Kailangan nung kalagayan ng mga tao nung panahon na yon. Ang ginawa naman ng mga tao, na iba na yung kalagayan, na iba na yung panahon, patuloy pa rin ang pinaiiral ang mga kautusan na hindi na bagay sa mga bagong katotohanan ng buhay. Hindi ko mo biblical, nakita mo sa Bible at nandun yung verse, i-apply mo na sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Halimbawa nga si Noah, pinagawa ng sasakyang dagat, ikaw ba gagawa dahil nakasulat doon? Di naman ikaw yung kausap. Di naman ikaw yung pinagawa. Maraming ganong regulasyon. Sabi mo, biblical yan? Yes, no problem. It's really biblical. But remember that there's a context. Bakit yan inutos? Kanino inutos? Sa'yo ba? Bakit yan ginawa ng ganong tao? Merong isang lalaking pinatay ang anak niya dahil
Sabi niya, kung sino unang sumalubong sa akin pagkagaling ko sa giyera, papatayin ko at i-offer ko sa Diyos. Yung anak ba naman ng sukat lumabas ng bahay? Kasi inaasahan niya ang lalabas mga kambing, mga baka, yung mga alaga nilang hayop na nasa silong. Anak yung lumabas. So pinatay niya para, daw, yun ang sabi niya at pangako niya sa Diyos. Pero ang tanong naman sabi kaya ng Diyos, bakit tinanggap ko ba yung pangako mo? Ikaw lang umimbento niyan. Dapat hindi mo tinuloy kahit pinangako mo dahil hindi naman kita pinapangako niyan Ikaw umiimbento ng pangako na yan. Humihirap tuloy. Mga kapatid, ulitin ko to, hindi common na sa Bible, gagawin nyo na. Titingnan ninyo kung ba't ipinagawa. Kenino ipinagawa? Saan? Kailan? Ngayon, kung lahat ng sitwasyon, the same as your situation now, then it might be safe to apply it to your life. May mga regulasyon na para lang doon sa pangangailangan sa panahon na yun. At ang panahon ay naiiba. What is important is to get the meaning of the verse to the original writer and the original hearers. And then apply its significance to us now. Ano ba yung kahulugan niyan doon sa unang nakarinig at tinuruan? Ngayon, iba na ang kahulugan niyan sa akin ngayon, na iba na ang panahon. Ang ia-apply ko na ngayon, hindi laging yung kahulugan, kundi yung kahalagahan nun, yung significance. Matthew 11:28-30, ang sabi tuloy ng Panginoon sa mga taong naghahanap sa Diyos, "If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest." Read between the lines. Kung sobra na kayong pinapahirapan ng templo, huwag kayo doon pupunta kayo dito sa akin. Sobra na kayong pinapahirapan ng relihiyon, take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. So paano mo malalaman kung fake ang katuruan? Mahirap. Meron din totoong katuruan na mahirap sundin, pero merong hirap na hindi naman kailangan. Halimbawa, kailangan pahabain mo yung buhok mo ng 3 metro. Ano naman ang kinalaman ng dami ng kuto mo sa iyong pagiging relihiyoso? Kailangan ganito kahaba yung baro mo. Kung wala ka nang kadamit-damit, wala ka nang maisuot, hirap na hirap ka nang sumunod doon. Yung hirap na di naman kailangan, malalaman mo, teka, magsususpecha ako, parang fake naman yata ito. Yung mga hirap na namamatay ka na at kailangan mo na ng transfusion ng dugo, ay tumatanggi ka dahil sabi ng relihiyon. At marami nang namatay. Pero bakit ko kailangan gawin yan? Meron namang technology, meron namang pwedeng ganito. Yung mga hirap na kailangan papagisingin ka lagi ng 1:30 in the morning para manalangin. Bakit na ba naabalahin ang tulog ko? Hindi ba pwedeng 7? Tulog na ba Diyos pag 7? O gising din? Gising din. Ba't kailangan ko magpuyat? Ngayon, kung bagay sa body clock nyo yung puyat at manalangin, edi okay. So, mga hirap na hindi kailangan. Sabi ni Lord, kawawa naman kayo. Ang daming pahirap sa inyo ng reliyon. Kung sawa na kayo dyan, alam nyo, go back to the simple teachings of God that I represent. Padaliin natin ang buhay. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. So, how to tell a fake teaching? It oppresses you needlessly. Sabi nga ni Lord, aba, kahit Sabat, kung nakakabuti sa iyo na may gawin ka, gawin mo yun. Kasi binigay naman ng Diyos ang Sabat para sa ikabubuti ng tao. The Lord says, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya nagbigay ang Diyos ng kautusan na walang magtatrabaho sa Sabat. Ang kausap nun yung mga amo, yung mga masters. Kasi yung mga amo, pinagtatrabaho yung mga tao 7 days a week. So nag-utos siya. Pero kung ikaw na mismo tong empleyado, gusto mo pa magtrabaho, ginaganahan ka, nasa sayo na yun. Pero ang mahalaga para sa iyo rin, magpahinga ka dahil mahal ka ng Diyos. Pero hindi yung namamatay na yung nanay mo, ayaw mong buhatin dahil Sabat. Kailangang gamitin mo yung kukote mo. Yun ang mga kapatid ang gusto kong idiin, ha? Yung hirap na di naman kailangan, tapos mo kasi sabi ng relihiyon o sabi ng Diyos, mag-isip-isip ka, baka relihiyon lang may sabi nun. Ang Panginoon nga, sa pamantayan ng relihiyon ng araw, bagsak. Jesus was even labeled by the religious establishment as drunkard, glutton, and a friend of sinners.
lasenggo daw, masiba, matakaw, at kaibigan pa ng mga makasalanan. At siyempre, yung mga religious leaders ang good guys. Luke 7:34, "But because the Son of Man goes around eating and drinking, you say, Jesus eats and drinks too much. He is even a friend of tax collectors and sinners." You see, even the Lord doesn't fit the religious mold of His time. The lifestyle of Jesus was unreligious by those standards, unconventional, and therefore He was judged. How else not to tell fakes? Not by works. Ito ang mga Pharisees and religious leaders na tinutuligsa ng Panginoon. Ang galing ng works nila, ang dami talaga. Works of piety, works of charity, rituals. Ang dami talaga nilang mga matatawag na good works, impressive works, pero hindi naman na-impress ang Panginoon. Matthew 23:15, "You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs. You travel over land and sea to win one follower. And when you have done so, you make that person twice as fit for hell as you are." Sabi niya, oo, masipag kayo, mga missionary kayo, ang sisipag niyong magmisyon, ang sipag niyong mag-convert ng mga tao, pero kawawa ang dinadapuan ninyo at nakikinig sa inyo dahil matapos niyo silang turuan na doble pa ang kasama nila. Na ituturo niyo sa kanila ang judgmentalism, self-righteousness, separatism at kung ano-ano na dati, mabuti pa nung hindi sila religyoso, hindi sila ganun. Natuto nga sila ng konting katotohanan pero ang daming kakambal na mga kaartehan at mga kamalian, mabuti pa hindi nyo nalang tinuruan para kung datnan sila ng mga tunay na magtuturo, at least bukas pa yung puso nila. Kasi pag naturuan ka na ng mga sobrang mga fake, isasara na nila isip mo, hindi ka na makikinig sa ibang darating na magtuturo. Sasabihin nilang sila na lang yung tama at wala ng iba, nagsara ka na, mabuti pa hindi ka na lang nagbukas sa kanila dahil nanatili ka pang bukas. Dahil kung dinatnang ka pa nung mas tama, at least willing ka pang makinig. Kawawa ang biktima ng masisipag na missionary, tapos ang itinuturo lang naman yung ganong mga bagay. So not by precedent, not by set standards. The Lord's teaching was unlike the prevalent religious thought. Matthew 7:28-29. When Jesus finished speaking, the crowds were surprised at His teaching. He taught them like someone with authority and not like their teachers of the law of Moses. Tingnan niyo mga kapatid, ang turo ng Panginoon sobrang nakatawag ng pansin dahil ibang-iba sa katuruan ng official religion. There's one way to tell a fake teaching. It is not original. It is just a rehash, just a reshaping of old teachings. Yung mga fake teachers kasi, if there is one thing that is not their virtue, hindi sila original. Siyempre, hindi naman sila pinagkakalooban talaga ng Espiritu ng Diyos, saan sila kukuha ng original idea? So, ang pwede lang nilang kunin, yung mga lumulutang-lutang na ideya dyan, inaayos-ayos nila, binibihisan nila para magmukhang kanila, ituturo nila, sila na yung propeta ng katuruan na yon, pero there's nothing new. Kaya yung mga sobrang lagi nagtuturo, end of the world na, nothing new. Diba? Luma na ngayon, 2,000 taon na nga na iniisip ng mga tao, end of the world na. No? Napakarami na nagsuot ng helmet, sumuot sa kuweba, nag-resign, kung ano ng mga pinaggagawa at hinintay yung end of the world at isa-isang naglabasan nung hindi naman nag-end ang world. Sasabihin na hindi kasi nag-end kasi blah blah blah. Siyempre may excuse. Kasi hindi kayo sumunod sa turo namin, hindi kayo sumama sa kuweba, hindi tuloy nag-end. No? Yung laging may ibang sisisihin. May magsasabi, itong politikong ito ang mananalo. Tapos pag natalo, kasi meron siyang ginawang hindi tama, hindi tuloy siya nanalo. Sabi sa Bible, if what a prophet says does not happen, he is a fake prophet. Magpa-prophesy ka, tapos pag hindi natuloy, ang sisisihin mo yung ibang tao, hindi natuloy kasi hindi kayo nakinig sa akin. Ang prophecy nga, pinakita na sa yung mangyayari, kaya mo sasabihin, kahit ano pa, yun ang mangyayari. Pag hindi nangyari, edi fake. Kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Napakarami kasing taong mga nadadaya. How else not to tell fakes? Not by outward trappings like attire or looks or style. Siyempre, what you lack in substance, you have to compensate in form.
Hindi ko ang disente, ang linis-linis ng pagkakaahit, no? Ang ganda-ganda ng suot, planchadong-planchado. Pwede man na sabihin, oo nga, maka-Diyos. At hindi ko naman ang suot, medyo Jeff Rocks at kung kakaiba, sabi mo, ay, fake yan. John the Baptizer looked weird, but was super spiritual. Mark 3:4, John wore clothes made of camel's hair. He had a leather strap around his waist and ate grasshoppers and wild honey. Although ngayon siguro, fad na yung grasshoppers and honey, pero nung araw, nawi-weirdan yung mga tao doon. Priest looked proper, religious and ceremonious, but got very low grades from the Lord. Matthew 23:5-7, everything they do is just to show off in front of others. They even make a big show of wearing scripture verses on their foreheads and arms. And they wear big tassels for everyone to see. They love the best seats at banquets and the front seats in the meeting places. And when they are in the market, they like to have people greet them as their teachers. Sabi niya, huwag kayong ma-impress sa ganong mga looks. Hindi na dadaan yan dyan. How not to tell fakes? Not by claims, not by pronouncements or official dogma or teaching. John 8:33, they answered, we are Abraham's children. We have never been anyone's slaves. How can you say we will be set free? Yan ang tanong ng mga tao sa Panginoon. Aba, mga kaapo-apuhan kami ni Abraham at dahil dyan may birthright kami to heaven. Pero nang sabi ng Panginoon sa kanila, at sabi sa kanila rin ni John, huwag niyo ipagyabang na apo kayo ni Abraham. Kahit itong mga batong ito, pwedeng gawing anak ni Abraham kung gugustuhin ng Diyos. Hindi ganyan mga claims. Yung iba, kami ang tama kasi historically kami tong church na to, kami tong kongregasyon na to. Kami yung nakakonekta sa bato na Jesus. Maraming mga ganong claim. Ibig mo sabihin, magiging tama ka ngayon dahil sumama ka sa relihiyon na sinalihan ng mga tao na yun ng nakaraan. Tama ka ngayon dahil personally, tama ka sa harap ng Diyos. Hindi dahil kung kanino ka sumapi. Kasi personal yan. Ibig mo sabihin, yung mga religion na sinasabi nila, sila ang tama at tunay. Pag sumali ka doon, tunay ka na nga. At pag umalis ka uli doon o tiniwalag ka nila, hindi ka na naman tunay. So ang pagiging tunay pala, membership. No, it's personal. Kasi sabi ho nyo ipagyabang ng mga apo kay ni Abraham. Pati nga mga Gentile, pag naniwala kay Jesus, itinuturing na apo ni Abraham. So hindi yan by association, by personal relationship with the Lord. Yun ang importante. And definitely, you don't tell fakes by preeminence or numbers or size or power or visibility. Not by social acceptance or longevity or canonization or popularity. Kasi madalas yung majority pa nga, yun na hindi tama. Sabi ng Panginoon, ang papasok niya sa maling pinto, mas marami kaysa papasok sa tamang pinto. And Jewish traditional religion was all this. Malaki, sila yung official, visible, matagal na, 1,000 taon, pero mintis pa rin by the standards of the Lord. As we have said, you don't tell fakes, not by association or membership. Don't say that you're a Jew or a descendant of Abraham or a member of this and that sect or congregation. John 8:39, the people said to Jesus, Abraham is our father. Jesus replied, if you were Abraham's children, you would do what Abraham did. But because you are not doing what Abraham did, therefore you are only biological children, but actually not spiritual children. So hindi pwedeng daanin yan dyan. Matthew 3:9, and don't start telling yourselves that you belong to Abraham's family. I tell you that God can turn these stones into children for Abraham. Hindi yan by relation, by membership or association. It is personal. Israelites na nga sila, hindi pa sapat. No? Tingnan nyo to, pansinin nyo. Ito, mga Israelite na, ipinagyayabang nila, Israelite sila, apo ni Abraham. Sabi ng Panginoon, I'm not impressed. Kahit mga bato, pwedeng gawin na apo ni Abraham. Yung tunay na ngang apo ni Abraham, hindi pa impress si Lord. Ngayon naman, yung mga hindi nga apo ni Abraham,
gusto pang maging apo ni Abraham at pilit pang Israelitan. Yung tunay na nga mga Israelite, hindi naman nakaka-impress kay Lord eh. Ikaw nga, hindi ka na nga Israelite pipilitin mo pa maging pekeng Israelite, di dalawang layer na ng kapekean yan. Bakit mo kailangan maging Israelite para katanggapin ng Diyos? Yun nga mga tunay na Israelite, tinanggihan. Ang mahalaga yung personal mong relasyon sa Diyos. Hindi yung kokopyahin mo yung bigote nila, yung costume nila, yung sandalyas nila, yung pagkain nila, yung mga piyesta nila, piyesta mo rin. Yun nga, sila nga doon, hindi nga sila tinanggap eh. At sila nga mismo hindi tumanggap. Ba't yung pa ang kokopyahin mo? Wala ka ba talaga magawa sa buhay? Mga Pilipinong nagpipilit maging Jewish, maging Koreano, maging Australian, all nations, all tribes will worship the Lord. At sa pagdating ng panahon, sabi sa Revelation, all the nations will gather before the Lord. So may national identity. Tapos ikaw litong-lito. Hindi mo malaman kung saan ka sasaling nation. Kailangan malinaw sa iyo yan. Now, how do you tell fake prophets? At bago natin itutuloy, gusto ko magbigay ng isang napakahalagang babala. Ang personal ko pong paniniwala mga kapatid, napakakonti ng talagang fake prophets. Yung genuinely fake, konti lang. Nagmumukha lang fake siguro dahil kulang lang sa training, kaya kung ano nang sinasabi. Baka kulang lang sa impormasyon o edukasyon. Kulang lang sa maturity, nandun siya sa level ng pag-iisip na yon, pero baka naman next month, maghunos dili na yan, mag-iba na rin ang paniniwala. So you don't just quickly label people fake. It's best not to judge anybody. Pero dapat mo rin pag-aralan para maging maingat ka kung kailangan ka mag-ingat. But don't judge. Yung mga tinatawag natin, ay fake si ganon, pwede natin sabihin, baka kulang pa lang yan sa pag-aaral. Pag dumami-dami ang kaalaman, maiisip din niya yun. Bihira siguro mga kapatid yung talagang fake, yung ipinadala ng impyerno, yung kampo ni Satanas, konti yun. Marami misguided lang o kaya ay nagpapauso, nagpapakiut. Pero hindi mo naman sasabing talagang genuine fake. Fake na fake. Yung fake siya na fake, hindi siya totoong fake. Misguided lang ko minsan. But how do you tell those that are really fake? By personal fruit. Tingnan nyo yung general trend ng kanyang behavior, averages, and the usual self. Rebellious ba siya? Wala ba siyang pagsidlan? Wala na siyang isang takbo ng isip, paiba-iba? Ang gulo-gulo? Yun, isa yung dapat hahanapin na sign. And by personal fruit, we mean first of all, internal fruit. Ano yung inner personality niya? Yung composure, yung essence. Kasi, yung mga tunay na mga anak ng Diyos, bagamat nagkaka-problem, hindi naman laging problemado. Bagamat kuminsan ay natatakot, hindi naman laging nangangamba. Kuminsan ay nalilito, pero hindi laging lito. Galatians 5:22-23, God's Spirit makes us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. So hahanapin natin ito. Hindi ko mo nakita nyo, genuine na. Pero pag wala yung mga ito, malamang hindi genuine. Matthew 7:20, you can tell who the false prophets are by their deeds. Not by their teachings. It is easy to parrot a good line, but by their deeds. Not by one deed or two deeds, but a general average of an entire long period. Kasi nga, di ba, kahit naman genuine, nagkakamali rin. Hindi ko man nagkamali siya kahapon, fake pala siya. Titingnan nyo yung batting average. In other words, look at the character. Hindi ko mo maganda ang character, genuine na. Pero pag hindi genuine, usually hindi maganda yung character. So, tinitingnan mo yun. Look for the fruit of the Spirit. And take a look at the attitude. Not external output, not works. Because even fake prophets and fake religions have very great output. Magaganda rin ang kanilang mga charities, magaganda rin ang kanilang mga activities. Mas maganda pa nga kumisan kaysa doon sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi yun ang pamantayan. Kasi kahit fake, pwedeng mamunga ng marami outwardly. At ngayon, pagka totoo, hanapin nyo, totoo ka pala, dapat namumunga. Hindi naman dahil lang hindi namunga last time, hindi mo nasasabihing fake.
O isasabihin mo na fake siya. Kasi tulad ng tunay na halaman, may panapanahon din, may season na maraming bunga yung lansones mo, may season na hindi masyadong marami. Pero titingnan mo yung mahabang panahon, ano yung average? Kasi pag talagang galing sa Diyos, mamumunga at mamumunga. Imposibleng hindi. Sabi ni Lord, you will know them by their fruit. It can be an internal fruit, it can be an external fruit. It could be the internal fruit, which is character, or the external fruit that is visible, tangible, measurable. Like behavior coming from character. Ang behavior naman, nasusukat yan eh. Gusto mo maging scientific? Ilang beses kang nanigaw last week? Ilang beses kang nagwala? Ilang beses kang nagalit? Ilang beses? Nabibilang mo. Pwede mo sukatin ang behavior. Ephesians 4:22-24, you were told that your foolish desires will destroy you and that you must give up your old way of life with all its bad habits. Let the Spirit change your way of thinking and make you into a new person. You were created to be like God, and so you must please Him and be truly holy. So tinitingnan mo yung kalooban. So you look for concepts. Being moderate and not extremist is something you look for. Usually, ang mga fake prophets, extremist. No? Yung everything or nothing lang. Yung pagkaganito, dapat lang yung ganito kahit oppressive na. Sobrang extreme. Ecclesiastes 7:18, sabi ni Solomon, keep to the middle of the road. You can do this if you truly respect God. Nasa middle of the road, hindi yung gilid-gilid dito, gilid doon, wala nang gitna. Pagka everything or nothing, everything is to the max, magduda-duda kayo nun. Dahil yun ang mga bagay na nakakapagod. Yung hihingi ng donation, pati yung gintong ngipin mo at mga pasta, babakbakin para kunin, extreme na yun, ano? Yung ikakagutom mo na, binibigay mo pa at itinuturo, hindi balik ang magutom, extreme na yun. Yung mga ayaw ka ng pagtrabahuhin, ayaw ka ng pag-overtimein dahil puro paglilingkod sa Diyos, extreme na yon. Kailangan mo namang mabuhay, kailangan mo maghanap buhay. Yung ayaw kang pa-absente ni minsan, inaapoy ka na ng lagnat, sumusuka ka ng dugo, walang a-absent sa church, extreme na yan. No? Malalaman mo kung ano yung nagpapahirap na hindi galing sa Diyos, galing lang sa religion. Beware of extremist teaching and behavior. So you look at being tolerant, not dogmatic. Ang tunay na makadiyos, bagamat may matibay na pananalig, tolerant of others. Hindi dogmatic. Bagamat paniwalang-paniwala ka sa pinapaniwalaan mo, pero hindi mo man binabaliwala at niyuyurakan yung paniniwala ng iba. Bakit natin sinasabi yan? Yan ang example ng Panginoon eh. Ang mga Panginoon at ang kanyang mga disciples nagturo sa isang village, hindi sila pinakinggan. Alam mo, sabi ng kanyang mga dogmatic disciples, Lord, magpapaulan na po ba kami ng apoy sa barangay 54? Dahil hindi tayo pinakinggan. Sabi ni Lord, oy, relax lang kayo. Pumunta na lang tayo sa barangay 55. May makikinig doon. No? Meron naman, Lord, Lord, Lord. May mga nagtuturo doon, hindi natin kasapi, hindi natin member. Paulanan ba natin ng apoy? Pahiyain ba natin? Sabi ni Lord, naku, huwag nyo na silang guluhin. Pag hindi natin kalaban, kakampi natin. Whoever is not against us is for us. Si Lord magtuturo, yung ayaw makinig, hindi naman pinipilit. Diba? So nakikita mo, si Lord yung example, hindi siya extremist. Philippians 1:18, but that doesn't matter. All that matters is that people are telling about Christ, whether they are sincere or not. That is what makes me glad. Kasi marami nagtuturo, hindi mo kamukha yung style. Sabi naman dito ng may akda, hayaan na natin, basta si Lord ang itinuturo. Kahit iba pa yung style niya, bayaan na lang. Magturo na lang tayo kung gusto natin, pero wag nating wasakin yung ginagawa nila. Dahil nagtuturo rin naman para sa Panginoon. Yung nagsasabing tayo lang ang ligtas, lahat ng ibang churches hindi ligtas, extremist yun. Sobra ka namang mapalad, no?
na ikaw na lang ang ligtas. At actually, ipinagbubunyi pa nila yun na ang lahat mabubulid sa impyerno. Dahil tuwang-tuwa silang sila lang ang ligtas. Huh? Yung ngayon, buti nga sa'yo, hindi ka sumali sa amin. Yung ba naman talagang attitude ng totoong maka-Diyos? Mark 9:38-40, John said, "Teacher, we saw a man using your name to force demons out of people. But he wasn't one of us, and we told him to stop." Jesus said to his disciples, "Don't stop him. No one works miracles in my name will soon turn and say something bad about me. Anyone who isn't against us is for us." Tingnan nyo to. May nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon pero hindi nila kasali, hindi nila kasapi. Di ba mabuti yun? Yung possessed lumalaya, gumagaling, nagkakaroon ng kapayapaan, pinigil ng mga disciples. Why? Kasi hindi sa kanila mapupunta yung credit sa iba. Mas mamatamisin pa nilang manatiling possess yung tao kaysa ang nagpalayas, hindi nila kasapi. Sabi ni Lord, huwag niyong gawin yan, hayaan niyo sila. At least lumalaya yung mga taong ipinagpe-pray nila. Alam niyo, pagka sobrang congregationalist, sobrang church lang namin, kaduda-duda na yun. Ito na yun, yung mga disciples na to. Although yung mga disciples, remember, hindi sila fake ha, totoo sila. Yan ang sinasabi ko. Hindi ko mo may ginawang, hindi ka tanggap-tanggap, may ginawang mali, sasabihin mo na fake. Misguided lang, kulang pa lang sa turo. Hindi pa lang mature. Magmamature din. Pero dapat nagmamature naman. A genuine prophet is not oppressed and is not oppressive. Not vexed and not vexing. Yung genuine prophet, nakaka-relax ka na nandyan siya, hindi yung tense ka dahil baka ka magkamali, patamaan ka ng kidlat. Bakit tinawag si Jesus na friend of sinners? At is ang mga sinners sa Kanya. Hindi dahil konsentidor siya, kundi dahil minamahal at tinatanggap niya kahit ganun ang kalagayan. Ngayon, yung mga extremist, pati mga pinsan, mga kamag-anak, pinapakialaman. Na born again lang kahapon, pumunta sa isang party, lahat ng naninigarilyo, inagawan ng sigarilyo, masama yan. Di ba? Na born again lang last week, merong binyagan na pinuntahan ng kamag-anak, pinapatigil lahat ang umiinom ng beer. Di huwag kang uminom kung ayaw mo. Anong pake mo doon sa gustong uminom? Di ipakita mo ang iyong magandang halimbawa. Kung tinanong ka, magsalita ka. Kung may magandang kang chance, magturo ka. Pero hindi yung judge mo sila, that's evil, that's wrong. Kaya maraming born again Christian, walang madalang tao sa Panginoon kasi nakakayamot. No? They are on fire with the Lord, but they burn everyone near them. Di on fire ka lang. Tingnan mo lang, kasi your testimony will always show a city set on a hill cannot be hidden. Kung talagang light of the world ka, makikita ka kahit hindi ka maglagablab at manunog ng mga katabi mo. Importante yung hindi ka nakaka-oppress kasama. Masarap kang kasama at magaan kahit meron kang firm religious convictions, but you keep it to yourself and don't impose it on others. And then they will see your good testimony and on their own free will accept the Lord and become like you. But not because you coerced them into becoming like you, because no one can be coerced. Hindi yan nadadaan sa pilitan. A genuine prophet is obedient to the Father's will. Matthew 7:21, "Not everyone who calls me their Lord will get into the kingdom of heaven. Only the ones who obey the Father in heaven will get in." Of course, Father's will is debatable, which is not our issue now. Pero ang mahalaga nakikita mo, well, there is a general trend na sumusunod siya sa kalooban ng Ama sa Langit. A genuine prophet is steadfast. Hindi dali-daling nanghihina ang loob at hindi papalit-palit ng doktrina linggo-linggo. Matthew 10:22, "But if you remain faithful until the end, you will be saved." Although this quality is not unique to genuine children of God, because even those who are not can have these qualities also. How to tell fake prophets? By composition. Malalaman mo kung ikaw ay nananalangin, humihingi ng discernment sa Panginoon, mararamdaman mo yung timpla, yung chemistry ng tao. Dahil ang tunay na alagad ng Diyos, magaan. Bakit? Sabi ni Lord, "My yoke is easy, my burden is light." Kuminsan mahirap sa katawan pero magaan pa rin sa loob. Dapat magaan sa loob, maluwag, at dapat panatag. Sabi ni Lord, "My peace I give to you."
Pag hindi peace ang ibinibigay, puro takot, puro pananakot, puro panguusig, puro guilt, mag-isip-isip na kayo, may tendency to be fake. And yet, baka naman hindi fake, kulang paranding sa maturity. Kaya pag-iingatan nga yung label na fake eh. Kailangan tayong makiramdam. John 14:27, I give you peace. The kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world can give. So don't be worried or afraid. In Isaiah 26:3, the Lord gives perfect peace to those whose faith is firm. Meron siguro talagang isang mahalagang hanapin nyo sa isang katuruan o nagtuturo. Napapanatag ba ako? Yun. O naliligalig ako? Tuturuan ka, tatakutin ka ng tatakutin. May pumutok lang na bulkan sa Mexico, end of the world na. Di ba? Nag-tsunami lang ng konti sa Japan, lulubog na ang buong planeta. Yung sobrang mga dramatic. Napakarami na naging tsunami, napakarami ng pumutok na bulkan at napakarami ng mga lindol numpa. Hindi pa nag-end yung world. Huwag nyo nga problemahin ang end of the world. Ang problema nyo is how to live godly lives today. How to please God. How to enjoy God's blessing. Because the world may not end, but you may die today. Diba? Yun ang talagang end of your world. At lilipat ka na sa kabila, mas paghandaan mo yun. Huwag kayong mahumaling sa mga pure end of the world talk. Luma na yan, 2,000 taon ng end of the world. Panahon pa lang ni Jesus, tinatanong na siya, Lord, ito na po ba ang end of the world? Kailan po ba ang pagdating ng inyong kaharian? Sabi ni Lord, huwag yan na atupagin ninyo. The kingdom of God is in your heart. Ang atupagin nyo, maging godly kayo. Maging matuloy yung isa kapwa, maibigin. Mamuhay kayo ng may kaayusan. Produce wealth. Be fruitful so that you can give to others. Anong mapapala mong end of the world? End of the world pinag-uusapan. Kung handa ang spirito mo, dumating man yun o hindi, hindi dumating. Ang masama yung handa ka ng handa at hindi naman dumating. Nasayang ang oras mo sa buhay. Ang mahalaga, lagi kang godly. Do God's will. Do not be deceived by wolves in sheep's clothing. Nagsasamantala sila tuwing may disaster na nangyayari sa planet, umuuso sila. Tapos mamaya, hindi na naman kasi wala na naman disaster. Maghihintay na naman na susunod. But do not judge a sheep that had just been splattered with mud. Diba, sabi, huwag kayong padaya sa wolf in sheep's clothing. Pero huwag din kayong mag-judge ng sheep na nadumihan lang pala dahil natumba kanina, natalsikan ng putik, bumangon naman. Alam niyo yung mga tupa, hindi sila perfectly clean. Pero pag nadudumihan sila, kinakaskas nila yung kanilang balat sa bato, sa dahon, kahit saan para sila maglinis. Kasi ang pinagkaiba ng tupa sa baboy, yung baboy sadyang naghahanap ng lubluban. At inaahon mo na ayaw pa. Yung tupa, hindi naman laging malinis. Napapalublob din, natutumba rin, natatalsikan, pero hindi napapakali ng matagal siyang marumi. Doon mo malalaman yung genuine. So huwag kayong magja-judge sa isang deacon, deaconess, pastor, pastora, whatever, na biglang nagkasala, nagkamali. Mga tupa siguro ang natumba, pero hindi rin yun mapapakali, maglilinis-linis din yun at magbabagong loob. Huwag nyo sabihin, ay fake pala siya kasi may nagawa siyang mali. Kasi pagka ganun ng standard, wala nang totoo. Si Jesus lang. Huwag tayong masyadong masungit at masyadong mahigpit sa kapwa. Gusto nyo maging mahigpit sa sarili. Pero wag sa kapwa, dahil ganoon ang Panginoon. Ask for discernment. So kung tatanungin nyo pa rin ako, teka pastor, ano talaga, paano namin malalaman yung fake? Hindi ko pa rin sinabi, di ba? Isipin nyo. Kasi walang pwede sabihin, ito. Kailangan nag-iisip ka, tinutulungan ka ng Espiritong Banal. Pero dinagdagan lang natin yung ating equipping para mas mag-guide naman tayo kung paano mas magiging maingat sa pagle-label ng mga tao kung fake or not. But when you are in doubt, don't label anyone fake. You are safer. Don't judge. Pero kung sa palagay nyo, pero para pong fake, careful ka na lang. Suriin mo bago ka sumunod. Medyo magdistansya ka, but don't judge people. Madalas siguro nakaka-judge tayo ng sincere naman, kaya lang sincerely mistaken. No? Pero sincere naman. Malay mo, matama rin yun pagdating ng panahon, lalo't ipinanalangin mo. So don't judge. Always make Jesus your standard and model. Fake can really be very subjective. It can simply be misguided or mistaken or
probably immature. Sometimes being fake is a state of mind because tomorrow when you change your mind, you become real. So let's give people a chance. And very important, let us cleanse ourselves of our own personal fakeness. Ang tunay lang na makakaalam kung alin ang fake at totoo, yung may katawan. So ang mahalaga, suriin natin ang sarili natin. Fake ba ako o hindi? But don't be harsh to yourself. Kung may mga mistake kayo, weaknesses, it doesn't mean you're fake. It just means you have mistaken. You have done a mistake. Correct it. Because everything can be corrected with the blood of Jesus Christ. Pero ang lagi natin gawin at sikapin, maging totoo talaga tayo sa sarili. Kailangan honest ka sa sarili mo. Kasi pag pati sarili mo ay niloloko mo pa, magkakasakit ka. Hindi ka sasaya. Maging totoo. At kung hindi tayo masaya kung ano yung totoo sa atin, imbes magpagod tayong takpan yun ng kasinungalingan, gamitin na lang natin yung energy na yun at pagod para yung hindi natin gusto baguhin para makarating dun sa gusto nating puntahan. Instead of using energy to hide what you are, use the same energy to become what you want to be. And God will enable us. Dear God, thank you that you are real. And in a world of many fakes, everything on earth has its own time and its own season. Ang lahat may tamang panahon. Timing is very important. Do not do something when the time and the place is not right. Do not X when Y. Or do not do blank when the time is blank. Father, we thank you that you are God of perfect timing. At ang dalangin namin, Lord, we learn your timing. We become sensitive to your spirit so that we will do the right thing at the right time, in the right way, in the right place. Be our teacher. Be our guide. Take us by the hand so we can have more from life and we can give more to life. Father, be our preacher. Speak to your people. Lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Over time, and seeing so many lives lived well or wasted, I have come to terms with 3 sentences what to do with life and in life. Minimize pain. That's very important. There's a lot of pain in life, and if we don't become wise, we could even add pain to what's already painful. So minimize pain. In whatever we do, we ask ourselves, am I minimizing pain? We cannot totally eliminate pain, but we can minimize. Yung bang bad situation, pwede kong gawing better. Yung bang 10 sugat, pwede kong gawing 3 na lang. Yung 10 lugi, paliitin ko maging 3 kalugihan na lang. Minimize pain. Then maximize pleasure. Life is very short. There's inevitable pain, sorrow, unhappiness. So whenever there's the opportunity, we should maximize pleasure and not demonize pleasure, because pleasure is also God-given. And a person who does life in a pleasurable way is worshiping his Creator or her Creator. So maximize pleasure. Pag may kinakain ka, mapapasarap mo pa ba? Pag may tinitirhan ka, mas malilinis mo ba? Mas mapapaganda mo? Pag may kasiyahan, mas mapapasaya pa ba? So you get the most out of life and you give most to other people's lives. And then when you minimize pain and maximize pleasure, do the most good. Yun ang pinakapangbalanse dyan. Because in minimizing pain and maximizing pleasure, we could be doing a lot of evil to other people. So dapat do the most good. Napakaiksi ng oportunidad ng buhay para sayangin sa hindi paggawa ng mabuti. So how do you apply this and how do you actually use time correctly so that you could minimize pain, maximize pleasure, and do the most good? Do not answer when angry. Pag nagalit, pag may narinig na nakakagalit, huwag magsalita muna.
May tamang panahon to register your protest. May tamang panahon to correct something wrong. Pero hindi habang galit na galit ka. Proverbs 17:27, the one who has knowledge uses words with restraint. Ang taong marunong ay may pagpipigil ng bibig. May pagpipigil ng salita. Kaya kasabihan ng araw, if you are angry, count 1 to 3. Kasi pag may sinabi ang asawa mo, ang anak mo, nanay mo, kapatid mo, whoever nakakagalit, meron kang tendency sumabog agad ng galit din, so sabi, count 1 to 3. 1, 2, 3. Because anger is chemistry. Pag may narinig yung tenga mo, tinatransmit sa brain mo na nakakagalit, naiiba ang blood chemistry mo. Self-defense or offense becomes your priority to preserve life or to prevail over an enemy or an opponent. Nagkakaroon ka ng galit. Kasi pag galit ang tao, pataas ang adrenaline, may energy, pwedeng makapatay para magwagi sa digmaan. Pero gusto mo ba talagang patayin ang asawa mo, ang anak mo, kapatid mo? Kahit man lang patayin sa salita? You don't like that. Kaya hindi nagsasalita agad pag nagpanting ang tenga. Yung biglang silakbo ng damdamin na galit ka, close your mouth. At sabi nga, count 3. Kung sobrang galit na galit ka, ano daw? Count 10. Kasi pag may sinabi sa'yo nakakagalit, pag nagbilang ka muna ng 1, 2 hanggang 10, na iba na uli ang chemistry ng iyong dugo, natanggal na yung violent nature, natanggal na yung tendency to attack, to be defensive or offensive. So hindi ka na rin makakapagsalita ng mga bagay na maaring pagsisihan mo lang 3 minutes later. Because when you speak when you're angry, you would only retaliate or punish or worsen the situation. So, kailangan nag-iingat-ingat ng pagsasalita. Make words your servant, not your master. Habang hindi mo pa sinasabi ang salita, servant mo pa siya. Kasi pwede mo siyang utusan, itong gawin mo, salita, inisin mo siya, salita, bulahin mo siya, salita, galitin mo siya, salita, paginawahin mo ang kanyang loob, salita, saktan mo ang loob niya. Ang salita kasi utusan natin. Pag hindi mo pa, binibitawan. Pero pag binitawan mo na ang salita, ikaw na ang utusan niya. Ikaw na magiging sunod-sunuran. Kaya merong ginawang nakakagalit ang isang tao, pero sobra naman ang reaction mo, sinaktan mo ang loob, sinumbatan mo na mula ulo hanggang paa, minura mo na, mamaya ang ending nun, kahit siyang nagsimulang gumawa ng mali, ikaw na ang nagsosorry. Naranasan niyo na ba yan? Yung asawa niyo may gagawing sobrang nakaka-offend talaga, pero dahil ang sagot mo ay napaka-violent, napakasakit, sinugatan mo ang kanyang dibdib, inungkat mo ang lahat ng mga utang na loob niya sa'yo, mamaya siya na ang galit sa'yo at ikaw na itong nagsosorry. Do you like that? Gusto mo ba nagsosorry? Nakakapagpa-humble talaga, talagang mayuyurakan ka pa kung yung pinagsosorryhan mo, gagamitin yung pagkakataon na yun para baligtarin ang situation? No. So, huwag ka magsasalita ng mga bagay na kailangan mong pang ihingi ng tawad. It is much easier to hold your tongue rather than to seek redress or to seek forgiveness or to be apologetic about it. Proverbs 14:17, a quick-tempered person does foolish things. Pagka nagpapadala sa sidhi ng damdamin, sa silakbo ng damdamin, maraming gagawing pagsisisihan. Nakakasakit tayo ng damdamin, nakakapagpalayo ng loob ng kapwa, o pwede ka ba makagawa ng crime? Pag careless with words, ikaw pa magsusorry, ikaw pa magsisisi, and in the end, maaaring ikaw pa ngayon ang mukhang masama. So sabi sa Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Maybe we should operationalize that and say, in your anger, do not speak. So, paano yun? Paano kayo tutuwid ang mali? Mamaya na, bukas, next week,
Bukas ng umaga, huwag ngayon. Kasi galit ka eh. Wala kang ma-accomplish na mabuti. So speak when not blinded by anger, or when no longer blinded by anger. Do not make a promise when happy. Tandaan yan, isang mahalagang do not. The happy person, at that moment of happiness, which is probably short-lived, is overly generous, is unwise, unguarded, and could be careless and reckless. So pag sobrang masayang masaya, huwag mangako. Madalas, pinagsisisihan yung pangako. Ecclesiastes 5:2 and 4-6. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. Pag sinabing God is in heaven, you are on earth, ibig sabihin, God knows but you don't know. So, kontian mo lang ang salita. Sabi ng isang version, do not be quick with your mouth to utter anything before people. You are on earth, so let your words be few. Or to apply it to people, you say, pag sobra ka masaya, hindi mo naman alam yung kung kaya kasiyahan mo, tama ang basis, baka naman false basis yan, mamaya malalaman mo ang totoo, hindi ka na masaya, pero nangako ka na. Yung masaya ka ngayon, mataas ang grade ng anak mo. Sabi, anak, ito yung mataas ang grade mo. Every grading period, pupunta tayong hangkang. Dahil ang saya-saya mo yun naman pala, ang grade niya, ang taas-taas, 100. Baligtad pala ang grading system sa school nila. Ang mataas pala yung 1. Nangako ka na kasi ang saya mo. Yung mga in love, yung, wow, binigyan mo ako ng rose, pinapangako ko sa'yo. Lahat ng sweldo ko, may 10% ka. Ang saya mo lang ngayon, pero mamaya hindi mo na pala gusto siya, kahit isang buntong bulaklak ka ibigay sa'yo, nababahuan ka pa nun. Huwag nangangako pag masaya. Hintayin mag-normalize ang feeling. Kasi maraming matatalinong tao, pag masaya ka, doon kahuhulihin at papapangakuin. Yung alam nila, vulnerable ka, hindi ka matino, bulag ka ng kasiyahan, doon kahihinga ng pangako. Proverbs 21:23, those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Remember ang mga sumpaan ng ikinakasal? Di ba? Ang saya-saya nila kasi ang ganda-ganda ng bride Tapos ang gwapo-gwapo din ng groom. Ang mga sumpaan nila abot hanggang langit. 3 months later, nagsisisi na yung isa. Ba't ko ba naisumpa-sumpa yung isinumpa ko? Di ba? So, mahalaga na pag napakasaya mo, huwag kang sumpa ng sumpa. Do not answer. Do not make a promise, a commitment when drunk. It's always best not to get drunk. But it's worse kung lasing ka na nga, tapos doon ka pa mangangako. Nakita niyo itong si King Herod. Sa kasiyahan niya sa party, lasing siya, maganda ang mga nangyayari, pinangako niya doon sa anak ni Herodias, o sige, ang ganda-ganda ng dance number mo, pwede kang humiling sa akin kahit up to half of my kingdom. Lasing Sabi ng nanay ng babae, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Hindi siya nakatanggi kasi nangako siyang ibibigay niya dahil siya'y lasing. Kaya tatandaan ninyo, iwasang malasing. At kung sakaling hindi na iwasan yon, huwag ka nang mangako habang lasing ka. At mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa pangako ng lasing. Diba? So GRO ka, pinapangako ako ng client mo, papakasala ka sa lahat ng simbahan sa Italy, lasing lang yon. Madilim lang. Kaya nangako ng ganon. Huwag nagpapaniwala sa mga pangako ng mga taong wala sa katinuan. Sobrang saya o kaya ay walang huwisyo. One other thing. Do not decide when sad. Yung ang lungkot-lungkot mo, kamamatay-matay lang ng isang mahal sa buhay, huwag kang gagawa ng any decision. Minsan nagde-decide ka na
ipamigay na lang lahat ng naiwan niya kasi nagpapalungkot sa iyo. Paano pag hindi ka na malungkot, ang hihinayang ka na ngayon? Huwag kayong magdedesisyon. The sad is overly skeptical and negative. The sad is close-minded and tend to be very conservative. The sad is blinded by tears. 1 Kings 19:4, sa kalungkutan itong si Elijah, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. At dahil malungkot siya, depressed siya, ang baba ng pagtingin niya sa sarili, sinasabi niya sa Diyos, bawiin niyo ng buhay ko, patayin niyo na ako, ayoko nang mabuhay pa. Yung pala, gutom lang, kasi nung nakakain, nakatulog, nakainom, lumakas muli at gusto na namang mabuhay. Do not destroy yourself when sad. Alam niyo mga nalulungkot, yan yung mga naglalaslas ng pulso, humihiwa ng mga ugat nila sa leeg, mga nagbibigti, tumatalon sa building, kasi malungkot. So pag malungkot kayo mga kapatid, iwasan niyong mapag-isa. Kasi bubulong-bulungan kayo ng mga demonyito sa loob ng inyong utak na sirain niyo ang inyong sarili. Kung talagang kayo malungkot na malungkot, depressed na depressed, magpatulong kayo sa mga taong alam niyong bibitawan na anumang ginagawa nila dahil kailangan nyo. Sabihin nyo, alam mo, magpapakamatay na ako in 10 minutes. Kwentuhan mo ako. Kahit anong ginagawa nun, bibitawan. Pero pag sinabi lang, kwentuhan tayo. O sinabi mo lang, musta you? Hindi nila alam, suicidal ka na pala. Hindi nila papansinin. Tapos nung patay ka na, sabi nung, alam ko lang. Sana kinausap ko. Ganun ang pagsisisi ng lahat ng kaibigan at kamag-anak ng nagpapakamatay. Kung alam ko lang. So pagka meron kayong ganun tendency at huwag kayong dumating sa ganun, bumusin na kayo. Sabihin nyo, alam mo, iniisip ko na magbigti. Pasayahin mo nga ako, kwentuhan mo nga ako. Huwag kayong makikinig sa mga impaktong malungkot na nga kayo, binubulungan pa kayong laging mapag-isa, humiwalay sa mga tao, magkulong. Alam nyo ang tunay na dangerously at the brink of committing suicide, hindi niya yun sinasabi. Mabuti pa ngayong, magpapakamatay na ako. Nako, mas madalas hindi yun totoo. Pero pakinggan nyo rin dahil baka mamaya totoo na pala. But do not be alone when sad. Try not to be alone. Kasi mas kayang-kaya kang yayain ng mga demonyito para lalong guluhin ang iyong isip. So watch out for sadness and for depression. Bantayan nyo yan. And when you are sad, when you're depressed, change the scenery. Lumabas kayo ng kwarto, lumabas kayo ng bahay, lumabas kayo ng kung saan, ibahin ninyo ang eksena and change the chemistry. Magpawis kayo, mag-exercise, kumain. Kailangan may palitan kayo para maiba yung ending. Hindi kayo magbumukmok, hindi kayo lalo nang mag-aawa sa sarili, magdadrama sobra para lalong paiyakin ang sarili dahil ilulubog kayo ng ilulubog niyan. Remember that. Do not decide when sad. Avoid making decisions when you are depressed. And then do not rejoice when your enemies fall. Kasi parang, wow, panalo ka na. Nabigo na siya, bumagsak na siya, lumaglag na. No. Resist the temptation to rejoice. Proverbs 27:17-18. Do not gloat when your enemy falls. When they stumble, do not let your heart rejoice. For the Lord will see and disapprove and turn His wrath away from them. So kung sila itinutuwid ng Diyos, at sa proseso na sila nahihirapan, nasasaktan, huwag kang magbunyi, huwag kang magdiwang. Kasi pag nakita daw yun ng Diyos, malamang na i-disapprove niya ang iyong behavior. At itigil niya ang ginagawa niyang pagtutuwid o pagpalo paminsan-minsan doon sa mga taong yon. Basta, huwag mong ikatuwa ang kabiguan ng iyong kapwa kahit mo siya kaaway. Kasi baka tumalbog sa'yo at sa'yo dumating at dumikit yung nangyayari sa kanya. And very, very importantly, do not boast when you are healthy or wealthy. Pag malusog ka, malakas,
may sigla, huwag ipagyabang yon. Kilalanin na yun galing sa Panginoon. At ganoon din kung ikaw ay mayaman, marami kang tinatangkilik, maraming resources, huwag ipagyabang. Kilalanin na galing sa Panginoon. And you will be humble enough, grateful enough, and kind enough to others. Ano yung pagyayabang? Hindi naman sasabihin mong mayabang ako, may pera ako, malakas ako. Kundi yung pinepresyo mo na laging ganun yun, hindi yun may iba. Kung makaasta-asa ka, parang lagi kang malakas, lagi kang may pera, lagi kang mayaman. Hindi naman talaga ganun yun. So ilagay sa tama ang sarili. James 4:13-15. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money? Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. Huwag daw i-presume na, sige, sa isang taon yan ang gagawin natin. Sa isang taon yan itong gagawin natin. Kasi yung bukas nga hindi mo alam. Hindi masamang magplano para sa isang taon. Hindi masama na mayroon kang plano para sa 10 years, 15 years from now. Plan as if you're going to have a very long life, but live as if you're going to die today. Because you might. So ang sinasabi dito nitong James, do not presume. In other words, always take into consideration that your strength, your life, your wealth could disappear today. It should keep you humble. It should keep you careful. And it should keep you appreciative of the moment, to be thankful to God, to celebrate life. Isa pang uri ng pagyayabang, ganito Magbakasyon ka naman, next week na. Pagyayabang yun kasi buhay ka pa ba next week? Alam mo yun. Alam mo, sobra ka ng hirap na hirap sa buhay, kailangan magkaroon ka ng break. Next month na, next year na. Ganoon din yung mga pamilyang magtiis na lang muna tayo, darling, ha? 3 years from now, magbabakasyon tayo sa Bicol. 3 years pa from now. Para pagyayabang yan. Alam ba nating buhay pa tayo 3 years from now? Ang ibig sabihin lang mga kapatid, kung kaya mo na ngayon, isingit mo na, magpahinga ka, magbakasyon ka, mag-enjoy ka, huwag mong ipagyabang na buhay ka pa 10 years from now kasi hindi mo alam yun. Napaka-importante na alam mo that you are a mortal being, that life could be snuffed out of you anytime. Do not presume that you will live long, although prepare to live long. Yung iba sobrang mag-ipon, ipon para pagdating nila ng 70 years old, doon nila gagastusin. Kaya lang nung 69.5 years old, doon na tighok bigla. Sayang. So dapat ngayong 50, gumastos ka na ng konti, mag-ipon ka ng konti. 55, gumastos ka ng konti, mag-ipon ka uli ng konti. 60, gumastos ka ng konti, mag-ipon ka ng konti. So, parami yung iniipon mo, pero kung hindi ka man mabuhay long enough to enjoy it, during the course of your pag-iipon, may mga napapak ka na rin at na-enjoy ka na, hindi ka nalugi nun sa buhay. Do not presume that you will have a long life, that you withhold all pleasures and all happiness now for that longed-for future which might not come. So do not be presumptuous about time. Do not boast when you are healthy, when you are young, because you don't know if you're gonna live long. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. And because you don't know when the time of death is, always keep in mind that it could happen mamaya. And because it could happen mamaya, you should do now to minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. Hindi ka biglang namatay mamaya, bukas hindi ka rin namatay, hindi ka naman lugi. If you minimize pain, maximize pleasure, and did the most good today, tomorrow, or next week, or next year, kahit gumin po yun araw-araw in the next 50 years, hindi ka naman lugi. So what's wrong with that? But to maximize all the pain now, so that you could maximize all the pleasure next week, yun ang presumptuousness. You don't know. So be sensitive to time. Be sensitive to context.
Ano ba yung nangyayari sa paligid? Makiramdam. Proverbs 15:23, giving the right answer at the right time makes everyone happy. But remember, in giving answer, sometimes speech is silver and silence is gold. And sometimes the best speech is silence. Kung wala ka rin lang matinong masasabi, wala kang siguradong tamang masasabi, ang pinakamabuting gawin is to be quiet. A person finds joy in giving an apt reply. And how good is a timely word? Also, how good is timely silence? Yung may nagawa ang asawa mo, anak mo, nanay mo, kapatid mo na sobrang mali, alam niyang maling-mali, tapos silent ka lang, hindi ka nang ko-condemn. Beautiful. Alam niyo, pinaka nakakainis madinig, nagkamali ka na, sabi pa ng kasama mo, I told you so. Yung salitang yan, I told you so, 3, kamumuhian ka ng kapwa mo. Yung bang alam na niya ididiin mo pa, may sugat na siya, kikiskisan mo pa ng asin, I told you so. Pag sinasabi mong I told you so, tinataas mo ang iyong sarili at ibinababa mo siya. Matalino ako, ikaw hindi. Alam ko na yun pa, ikaw hindi. Ayan, ganyan ngayon nangyari sa iyo. Minimize if you could not totally avoid saying I told you so. Especially if the lesson is obvious. Obvious na Doon mo maa-appreciate ang taong may class. Yung marunong manahimik kung kailan nasa kanya lahat ang karapatan na magtalumpati. Yung siya ay nagbibigay, di nasa kanya na lahat ang entablado para magsalita. Tapos ang tahimik niya magbigay, wow, ang galing na tao. Hindi yung nagbibigay, tapos, ayan, tanggapin mo. Galing sa akin yan. Batuk ang kap, ay gutom. Alam mo, kahit bigyan mo yun, naiinis sa'yo. Sayang naman, nagbigay ka na, tapos ang ending, nakainisan ka pa dahil lang natong matabil ang bibig mo. Talagang nagdusa ka na, nagpakasakit, nagbigay, pero may sasabihin ka na nakakasakit ng damdamin, yun ang naiiwan sa puso ng tao, hindi yung appreciation o pasalamat. Ang natatandaan niya, yung matalimong dila. Kahit ano pang bigay mo, inaabutan mo na sarap na pagkain, tapos mo, isaksak mo sa matibay mong sikmura. Di bali, wala. Di ba? May hinihingi sa iyong kapatid mo, ibinigay mo, isaksak mo sa baga mo. Inis na inis yun, tatanggapin din, pero muhi ang nakatanim sa puso. Gumawa ka na ng mabuti, di magsalita ka na rin ng mabuti para huwag nang makontra yung ginawa mong mabuti. How bad is an untimely word? How bad is an untimely act? Yung down na siya, doon mo pasisisihin. It's not good timing. Sasabihin sa'yo, Papa, don't preach. Kasi nagdurugo na nga ang puso ko, alam ko na, magpipreach ka pa. So be sensitive, be attuned to the Spirit. And the Spirit will never lead you to be quarrelsome, to hurt people. The Spirit will lead you to be an agent of peace, an agent of love. So alam mo kung Spirit-led ang iyong emosyon or not. Romans 8:26. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. Hindi naman natin alam kung paano magdasal. Hindi naman natin alam kung paano makikipag-usap sa Diyos. Pero namamagitan ng Espiritu at tinuturuan tayo, inaakay tayo, nagsasalita sa atin, kinakatawan tayo, kahit sa mga bulong at anas na hindi kayang sabihin ang salita ng tao. So the Spirit can actually lead you, can speak to you beyond words, without words. Kailangan lang be quiet, be still, and know that I am God. Sabi ng Panginoon. Bigyan siya ng space. At yung space na yon ay sa pagmumuni-muni. Sa pagninilay-nilay.
sa panalangin, sa pananahimik. Yan ang isa sa mga pinakamabuting pakinggan. The voice of silence. The sound of silence. At yan din ang pinakamabuting speech most of the time, silence. Sabi nga ng isang maikling tula na nabasa ko noong 1970s, your silence reaches me farther than a speech. Imagine. A husband telling the wife in poetry, your silence reaches me farther than a speech. Mas effective yung silence ng isang babae o kahit ng lalaki na may ginawang mali yung partner mo. Imbes magbunganga ka, gumagawa ka ng sandwich, tapos yung mukha mo nakaganyan-ganyan lang. Para ka Mona Lisa. Hindi malaman kung natatawa ka ba o naiinis. Nakikiramdam tuloy sa yung tao. Yung may ginawang mali yung